So guys, ito ang quick video ko lang kasi medyo busy ako. Hello sa ating lahat. Ayan. So, may nagtanong sa akin kung hindi daw siya marunong mag-English. English Carabao siya. Makakapag-apply daw ba siya dito sa Singapore? Kasi natatakot siya kasi hindi daw siya magaling mag-English. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, naliw naman ako. Pero magandang tanong yun magandang tanong yun. Kasi nga, syempre, pagka nasa ibang bansa kasi tayo, ang way of communication talaga natin dito is English. Yun. So, paano tayo makipag-communicate sa kanila kung hindi tayo marunong ang tawag doon, magsalita ng lingwahe nila kasi tayo mag-a-adapt sa culture nila or sa kung ano yung language nila, di ba? Ngayon, syempre tayo yung naghahanap ng trabaho, alangan naman sila yung kumbaga tayong pumunta sa bansa nila, alangan naman sila yung mag-adjust sa atin, sila yung matuto mag-Tagalog kung hindi tayo marunong mag-English. Ngayon, ang magpo-focus lang ako dito sa Singapore. I-ano ko yung mga sa ibang country kasi hindi ko talaga alam din kasi Singapore lang naman yung napag-workan ko, so hindi ko alam yung sa ibang mga bansa kung paano sa kanila. Alam ko dati may nakasabayan ako nung nag-OWA ako. Doon sa pila dati is 3 days sila na nag-aral ng Cantonese sa Hong Kong yung kasabayan ko sa pila. Hong Kong naman siya pero 3 days sila. Ako 1 day lang kasi sa Singapore kasi nga Singlish naman dito ang sa Singapore. Hindi naman talaga tawag doon, Chinese or something kasi 4 ang races dito. Ulitin ko, 4 ang races sa Singapore. First is pagka sinabi kang Singaporean ka, hindi ka lang Chinese, okay? Apat na lahi ang meron dito sa Singapore. Yun yung Singaporean Chinese, Singaporean Malay or taga Malaysia, Singaporean Indian or mga India, taga India I mean. At saka yung pinakahuli is yung Singaporean Eurasian or yung mga puti or expat nila. Pag may narinig kayong expat, yun yung mga puti yun. So, paano sila makikipag-communicate sa isa't isa? Ay para silang Singaporean. So, ano yung pinaka-way na easiest way para sa kanilang lahat para makipag-communicate? Yun yung English. So, same as sa atin, ano lang tayo, tawag ito, swerte lang natin or maging proud tayo kasi kahit mahirap tayo or kahit since maliliit pa lang talaga tayo is ang English language is common sa atin sa Pilipinas, unlike sa ibang mga countries na talagang kahit sabihin mo mayayaman na sila is hirap pa sila mag-ano ng English kasi nga alam naman natin na tawag ito, pag ano kasi ibang bansa is syempre alangan naman na Tagalogin mo sila, so hindi kayo makakaintindihan, mag-sign language kayo, paano kung hindi rin naman yung maintindihan, di ba? So yun, kaya ang English po talaga ang pinaka-main dito sa Singapore. So, wag ka mag-alala kung hindi ka ganun kagaling mag-English kasi sila din naman dito is hindi rin naman talaga sila ganun ka-fluent sa English as long as may alam mo yung basic. At guys, dito alam ko naman na sa atin sa Pinas, kahit nga mahirap tayo is marunong tayo makipag-communicate ng English. Ako guys, hindi ako marunong, hindi rin talaga ako magaling mag-English. English di Carabao din ako. Pero okay lang, as long as for example, pag kinausap kayo ng amo nyo o nagbigay sila ng instruction sa'yo, maintindihan mo kung anong ibig nilang iparating sa'yo. So yun, yung mga basic English lang, for example, pag tinanong ka nila na, or for example, tanungin mo yung employer mo na, what you want for breakfast, ma'am? Or pag, for example, magtanong sila sa'yo na, ano ba? Wala akong maisip na pwedeng tanong nila. Or have you mopped the floor? Mga ganon. So at least alam mo lang sa kanila kung paano sagutin sila. Yun lang, hindi mo na kailangan na talagang yung grammar mo is correct or fluent ka talaga. Kasi nga, ang in-apply mo naman dito is helper, hindi naman professional. Siguro pag professional yung anuhan mo, katulad ng for example, naging teacher ka dito or naging engineer ka or kaya minsan sa mga restaurant or sa mga ganon na talagang makakakipagsalamuha ka sa mga iba't ibang lahi. So yun, kailangan mo talaga rin siguro ng fluent sa English para maintindihan ka nila. But since naman tayo is mga helper lang, lagi lang tayo sa loob ng bahay at nakakalabas na tayo usually pagka day off natin, so hindi naman talaga ganun ka-importante kung magaling ka sa English. Ang importante lang is you know how to speak basic English and to understand, at saka especially yung maintindihan mo yung employer at saka yung makafollow ka sa mga
tawag doon, kung ano yung gusto nilang sabihin sa'yo, maintindihan mo. So, yun. Kaya, kung hindi ka marunong mag-English, walang problema yun. Alam mo pa, dito pala, ma-share ko lang, hindi ako sa nagre-racist, hindi ako sa pinagmamayabang ko ang Pilipinas, pero kasi dito guys, hindi lang naman Pilipino ang mga helper. Meron ditong Indonesian, meron Myanmar, Sri Lanka, Indian, ano pa ba? Basta maraming mga lahi na mga ano dito na tawag doon, mga helper, hindi lang mga Pilipina. Pero alam mo ba na ang mga Pilipina dito ang sinasabi nilang fluent daw sa English. So yun, nakaka-touch naman pero deep inside this, talaga ba? Hindi nga, pero ganun. Kasi, napatunayan ko ngayon nung lumabas ako or nung tawag dito, yung dati kasi nagkaroon ng, nandun ako sa MRT station na merong nag-ano sa akin na hindi siya nakaano ng wifi. Alam mo, hirap na hirap ako intindihin. Hindi sa nagre-racist ako sa ibang lahi. Medyo nahirapan ako kung yung ano niya, yung English niya nun, pagdating kasi inanungan niya ako na parang ako yung nag-a-adjust kung paano niya sabihin sa akin yung makikonnect siya ng wifi or kasi meron siyang parang limit doon, nawalan siya ng data, yung ganun. So, ako yung laging tanong ng tanong, you mean you don't have the data, sir? Ganun. So, yun parang medyo mahirap sila makipag-communicate sa English. So, yun, kaya kung tingin mo, hindi ka marunong mag-English, nasabi ko sa'yo, pagdating mo dito, yung iba-ibang mga lahing mga helper, sinasabi ko sa'yo, mas magaling ka pa sa kanila. At saka yung pagka ka sa bakang employer mo, especially kung mga Chinese naman na employer mo, hindi naman sila ganun ka-fluent talaga sa English. Hindi rin, unless na talagang sobrang, sila. Kasi yung way of communication naman nila dito is, nila, yung tawag doon, mother tongue naman nila, hindi naman talaga English. So, yun. Tsaka, ayun, may isa pa palang beses ako na-encounter na, kasi kami dito sa bahay, meron kasi yung amo ko na, yung, sa Shopee, yung nag-ano kami ng, tawag dito, yung, sa amin dinideliver dito, tapos may nagko-collect yung ganon. Ngayon, ang helper siya, ngayon, siya, Myanmar. Ay, no, hindi siya Myanmar. Myanmar tuloy ang sabi ko kasi, siya, Indonesian, na sabi ko sa kanya, kasi sabi ko, can I have the pin, ma'am? Kasi kailangan ko yung pin para ma-scan ko yung parcel niya. Tapos, sabi niya sa akin, no English. Hindi, sabi ko, paano makipag-communicate sa kanya no English daw, sabi niya sa akin. So, hindi siya ibig sabihin nun, parang hindi siya nakakaintindi ng English. So, paano ko makipag-communicate sa kanya, di ba? So, ang ginawa ko na lang doon is, may binigay siya sa akin papel. So, binasa ko na lang doon. Doon parang binigay ng amo niya yung papel na nakalagay doon sa parang transaction ng Shopee. So, doon ako nagbase. So, yun na lang yung tinignan ko. So, yun, parang ang hirap, guys, na parang makipag-communicate sa hindi talaga marunong talaga mag-English. Kaya ikaw, sis, ayun, or sa atin lahat guys, na kung dinadaw nyo yung sarili nyo dahil hindi kayo ganun ka-fluent sa English, huwag nyo sabihin sa akin hindi kayo marunong mag-English kasi mga Pilipino magaling sa English, mga mga naughty pa pagdating sa English. Gumagawa pa yan ng mga sariling English version, kaya wag ako. Alam ko marunong ka mag-English. Kaya dito mga basic lang naman din. At saka, huwag mo i-down yung sarili mo. Kasi pagdating mo dito sa Singapore, malaman mo na parang, ay, ganito lang yung ko sa English, pero wag ka, maging proud ka na Pilipino ka kasi magaling ka sa English kumpara sa kanila dito. Kasi nga, ang tawag dito, tayo kasi, simulat nag-aral tayo ng tawag doon, kindergarten at saka swerte ng mga kabataan ngayon mga maliliit pa lang ngayon, mga pinapanood sa mga videos, mga Peppa Pig o mga sa mga English na na yan kasi kumbaga ni-raise tayo na marunong na talaga magkipag-communicate ng English, kaya maging proud tayo. Huwag na natin isipin na yung grammar na yan, basta mahalaga marunong tayo makipag-communicate sa English. Yun